asawa ko yung isa dyan, sa Ang sabi. halak. Sabi ko dito kasama ko kayo. Ang kaligtasan naman natin ay individual. Yan siguro, habang tayo, simula tayo habang hinintay natin mga kasama natin. Sabi naman yung bigyan, 2-3 katipon sa kanyang pangalan siya yung napay sa kanyang pangalan. Siguro tayo po ay mawi. Yes, Lord Jesus. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Magsama ng mga pagsubok, alam mo ikaw ang sa'king susubaybay. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay, ilangan sa'yo, Panginoon Jesus. Ang sala ko, iyong pinatawan, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo, lubos ang buhay mo, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay, ilangan sa iyo, Panginoon Jesus. Ang sala ko, iyong pinatawan, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo, lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay, ilangan sa iyo, Panginoon Jesus. Ilangan sa iyo, Panginoon Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras po ito, God, kami po ay narito upang patuloy na magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa narito, God, ikaw, God, ang patuloy po na magpala po sa kanila, God. At patuloy niyo pong ipadama, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoon, na patuloy na maramdaman ng lahat na narito at maging manonood sa video ito, God, sa FB, sa YouTube channel, Panginoon. Ikaw, God, ang patuloy po na magpala po sa kanila, Panginoon. At maging ang aming mga kapitbahay, yung mga invite ni Nanay, Panginoon. Dalahin ko, God, na darating pang time, darating pong panahon, Panginoon, sa pagpapatuloy po namin sa gawain niyo po sa lugar nito, God. Ay sila ay aming makakasama, Panginoon, upang patuloy na mapurihan ka at paglingkuran ka, Panginoon. At magkaroon sila ng tapat na pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya sa hapong ito, God, samahan niyo po kami
sa gawain ito, O Diyos. Kung may sabi, dalawa man o tatlo na nagkakatipon sa iyong dakilang pangalan, Ama, ikaw ay nasa aming kaligitnaan. Naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ay narito at libo-libong anghel ay siyang kasama namin sa patuloy na pag-aaral at pagsasagawa ng iyong banal na gawain, Panginoon, sa lugar ng lugar. Ano mong Panginoon, ang mga hadlang at hindrances, Panginoon, sa buhay ng ating mga kapatid, sa pangalan ng Jesus at Jesus name, wala ang kapangyarihan at dangan, ang mga anak ng Diyos, ang ating mga kapatid na tutungo sa lugar nito, ay kumagulan ay hindi ang hadlang upang hadlangan ang mga anak ng Diyos para makasama natin sa pagpuri at pagsamba namin at pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, maging ang radyo, Panginoon, na amin napapakinggan. Hindi po yan hadlang, Panginoon, para hindi ka namin paglingkuran, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang radyo nito, O Diyos, na amin naririnig, ay nawa ay maging mahina, Panginoon, ang kanyang boses, Panginoon, para maging magbabaw, Panginoon, ang iyong mga salita, magbabaw, Panginoon, ang iyong mga papuring awit, Panginoon, na mapapakinggan nila, O Lord. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa radyo nito, O Diyos. Hallelujah, na ang radyo nito ay manghihina, Panginoon, hihina ito, O Lord God, para yung mga salita ay mapakinggan, Panginoon, ng mga tao, Panginoon. At yung mga papuring awit na mapapakinggan nila, O Lord. Purihin ka, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Makapangyarihan ka sa lahat, O God. Makapangyarihan ka, Panginoon. Kaya ginagamit namin ang kapangyarihan mo, O God. Hallelujah. Yes, glory Jesus. Hallelujah. Patuloy po natin yung purihin ng Panginoon sa pagpapito. Sa pamamagitan na mapurin ako. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo sa iyo ay mawala. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na ating Diyos, ika'y sinasamba. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo sa iyo ay nawala. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana, ika'y mawawala. Wala nang pag-asa mula sa ngalan mo. Ako'y pinagpala, Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo sa iyo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana, ika'y mawawala.
dalangin, paligid man ay makinig. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang pag-asa ko, ikaw lang ang pag-asa ko, kahit ikaw ang buhay ko sa Diyos. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatagnan. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya sasabihin, kaya ika'y sasambahin, paligid man ay makikinig. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, ako'y nakatapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal, walang pinipili ang puso ko. Panginoon, ako'y nakatapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal, walang pinipili ang puso ko. Walang pinipili ang puso ko. Walang pinipili ang puso ko. Panginoon, maraming salamat sa Holy Spirit of God. Ang iyong gawain ay banal, Panginoon. Kaya kami narito, O Diyos, upang kaya aming papulihan, Panginoon. Lord, mga Holy Spirit of God. Hallelujah, Lord. Sana, Panginoon, ang tinig pa ng radyo, Panginoon, ay kaunti lang, Panginoon, na kunting panahon, O Diyos, ay hindi namin marinig, Panginoon. Kunting oras lang, Lord, ng tinig ng radyo, Panginoon. Sana, Panginoon, ay mawala, O God. Para ang salita mo, Panginoon, ay mangibabaw sa lugar po ito, O Diyos. Saglit na oras lamang, Panginoon, wala pang 1 oras, ay matatapos na yung gawain, Panginoon. Lord, salamat sa radyong ito, God, na huminto, Panginoon, para mapakinggan ang iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, may-ari ng radyong ito, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa kanya, Lord, na sana ay galang niyang gawain, Panginoon. Purihin ka sa mga Holy Spirit, O God. Sa mga Holy Spirit, O God, wala kang limitin na taas kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa Holy Spirit, O Diyos. Sa sandaling oras ay mapakinggan yung mga tinig, Panginoon. Sa hapon ito, sa pangalan ng Ama,
na Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat no, sa gabing ito, sa hapong ito. At patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, bagamat maingay, no? Bagamat maingay, hindi po yan hadlang para hindi po natin may pagpatuloy yung gawain ng Diyos. No? So, sana ay papagbigyan tayo kahit 1 minuto lang, kahit kalating oras lang, no? Sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang mga taong nakakaunawa sa salita po ng ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay napakahalaga at banal, sana ay pagbigyan po natin ng pagkakataon na marinig po natin ito. Yeah? So dito po ay pag-aaralan po natin sa oras pong ito ay patungkol po sa tinatawag na pananampalataya, no? Para malaman po natin ano nga ba ang tunay at totoong pananampalataya natin sa Diyos, para hindi tayo malinglang na mga ang tao ay hangad, ay ibuli tayo sa maling pananampalataya, maling pagkakilala sa Panginoon. At bilang lingkod ng Diyos, ay gusto ko pong ipahayag ang totoong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. At dito ay makikita natin, ang pananampalataya ay mayroon dalawang klaseng pananampalataya. No, mayroon dalawang klaseng pananampalataya. May totoong pananampalataya at may huwad na pananampalataya. May pananampalataya, at mayroong totoong lingkod ng Diyos at mayroon huwad na lingkod ng Diyos. No, yan po ang ating pamalalaman para makapokus po tayo doon sa totoong lingkod ng Panginoon para dalhin tayo sa tamang pananalig at panampalataya sa Diyos. Ang mga huwad na lingkod ng Diyos, sila ay nagkukunwaring lingkod ng Diyos, ngunit ang totoo, sila ay mga lingkod ni Satanas. Nagkukunwari sila ang lingkod ng Diyos, pero ang totoo, sila ay lingkod ni Satanas. Yung mga huwad na lingkod ng Diyos. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, kapag bulag ang umaakay, sa kapwa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. Kaya sino nga ba ang totoong lingkod ng Diyos na nagtuturo ng katotohanan, nagtuturo ng totoong pananampalataya sa Diyos, at sino naman ang huwad na lingkod ng Diyos na nagtuturo ng maling pananampalataya sa Diyos? Kaya una muna nating maalamin kung sino ang totoong lingkod ng Diyos. Una muna alamin, sino nga ba ang totoong lingkod ng Diyos na nagtuturo ng totoong pananampalataya sa Diyos? Ang tanong, handa na ba tayong makinig ng salita ng Panginoon para malaman po natin kung sino nga ba ang totoong lingkod ng Diyos na nagtuturo ng totoong pananalig at panampalataya sa Diyos. Sa Episode chapter 4, verse 11 hanggang 16, ang sabi niya po, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propita, ang iba naman ay mga ibanghilista, at ang iba ay pastor at guro. No? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sariling aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga tao, ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kalangkatusuhan at panglilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo. Mamaya na. Yan. So, mamaya na po, no? Pagkatapos ito, mga 30 minutes, matatapos na tayo. Yan. Tawag uli mamaya. Okay, so dito nakikita natin na
ang totoong lingkod ng Diyos ay 5 lamang, no? Apostol, propeta, ebanglista, pastor, at guro. So yan ang totoong lingkod ng Panginoon. Kaya kapag sila ay nagtuturo ng katotohanan, yan po ay totoo. No? Yan po ay totoo. Ibig sabihin, hindi sila nagtuturo ng kamalian, kundi ang itinuturo ng mga lingkod ng Diyos ay totoong pananampalataya sa Diyos. Kaya ang pananampalataya sa Diyos ay una, makikita po natin dito ang mga tinuturo ng lingkod ng Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. No, sabi roon sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang sabi niya, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So doon ay sinasabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Kaya kapag tayo ay naniniwala sa Diyos, kailangan maniwala tayo na ang lahat ng ating hinihiling sa Diyos ay dapat mangyari. Na ito ay naniniwala tayo na diringgin ng Diyos ang ating kahilingan. Ibig sabihin, hindi siya, lalo-lalo na kapag kailangan natin yon, ay dapat maniwala tayo na ang Diyos ay gagawa ng paraan upang ipagkaloob sa atin ang ating hinihiling sa Kanya. Kaya ayun po yung pananampalataya. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 21 verse 21 hanggang 22, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y nananalig sa Diyos at hindi nagalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Anuman ang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. No? Kung nananalig kayo. So doon ay pinakikita ng panampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo na kailangan maniwala tayo na dapat hindi tayo mag-alinlangan sa Panginoon, na totoo ang sinasabi ng Diyos tungkol sa pananampalataya. Pangalawa, ang pananampalataya, ito ay katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Katiyakan na kung saan ay naniniwala ka bagamat hindi mo siya nakita, bagamat si Jesus ay hindi natin siya nakita sa panahon natin ngayon, sapagkat siya ay nagkatawang tao 2,000 years ago na, hanggang ngayon ay naniniwala pa rin tayo na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay para tayo din mga naniniwala sa Kanya ay magkaroon din tayo ng buhay. Kaya ang pananampalataya ay katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi doon sa Hebrews chapter 1 verse 1, sabi niya, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya doon nakikita natin na naniniwala tayo sa Diyos bagamat hindi natin siya nakikita. Kaya ang pananampalataya natin hindi sa mga bagay na nakita, kundi ang pananampalataya natin ay doon sa mga bagay hindi nakikita. Sabi na sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggang ang mga bagay na di nakikita. Kaya dito ipinakikita ng mga lingkod ng Diyos na ang pananampalataya ay malalaman mo kung ikaw ay totoong may panampalataya sa Diyos dahil naniniwala ka sa Diyos bagamat hindi mo siya nakita. Kaya yun ang totoong pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi niya sa Romans chapter 8 verse 24 hanggang 25, naligtas na tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita,
hihintayin natin iyon ng buong tiyaga. So doon ay pinakikita na kailangan maniwala tayo katulad ng buhay na walang hanggan. Bagamat ang buhay na walang hanggan ay hindi pa natin ito nakikita sapagkat tayo ay nabubuhay pa. Ngunit naniniwala tayo dahil sa ating pagsunod at panampalataya sa Diyos, nakakatiyak tayo na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Bagamat hindi pa natin ito nakakamtan at hindi pa natin ito nakikita, pinaniniwalaan na natin na tayo ay may buhay na walang hanggan. So yun ang pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pangatlo, ang pananampalatayang itinuturo ng totoong lingkod ng Diyos patungkol sa totoong pananampalataya sa Diyos na ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya nakikita, hindi siya nahahawakan, sabagat ang Diyos ay Espiritu. Ang sabi niya sa John 14 verse 23 hanggang 24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, doon ay pinakikita na kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos sa mga bagay na hindi mo nakikita, hindi mo nahihipo, ibig sabihin, totoo ang pagsamba mo sa Diyos. Totoo ang paniniwala mo sa Diyos. Sabagat yun ang gusto ng Diyos. Ang sabi niya sa Hebrews chapter 4, verse 15 hanggang 16, nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa puy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin maging kawangis ng tao. Kaya ayaw ng Diyos na sasamba ka sa mga anyong inanyuhan. No? Maging kawangis ito ng tao na sinasabi ng Biblia, nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo. Kaya mag-ingat kayong mabuti, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin maging kawangis ng tao. So ayaw ng Diyos siya na yung sasamba ka sa mga larawan, sa mga rebulto. Pinagbabawal ng Diyos yan sapagkat ayaw ng Diyos na mapahama ka, kasapagkat ang pagsamba dyan ay mayroong kapahamakan. Ang dulot niyan ay kapahamakan, hindi po yung kabutihan. No, mapapahama ka dyan, kaya kapag ikaw ay nagsamba dyan sa mga rebulto, sa mga larawan ni Maria, larawan ni Kristo, yan po ay hindi po yan totoong si Maria, hindi po yung totoong si Kristo. Yan po yung tao na gumanap bilang Kristo, gumanap bilang Maria, na sinulat ng sculptor na kung para maging anyong Kristo at anyong Maria. Kaya ayaw ng Diyos yan dahil tao yan. No? Tao yan. So yan ang ginagamit ng mga bulaang lingkod ni Kristo. Yan ginagamit ng mga nagpapanggap na lingkod ng Diyos. Pero ang totoo, hindi sila lingkod ng Diyos. Sapagkat hindi yan ang itinuturo ng Diyos na sumamba ka sa mga larawan, na sumamba ka sa mga ribulto. Ang itinuturo ng mga lingkod ng Diyos ay huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 4 verse 12, at ang Panginooy nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy, inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita. Ang iyong lamang narinig ay isang tinig. Iyan ang mga itinuro ng mga totoong lingkod ng Diyos. Kaya wala tayong dapat mga larawan o ribulto. Dahil iyan ay mga nagpapanggap na lingkod ng Diyos. Hindi sila totoong lingkod ng Diyos. Sila yung mga bulag na umaakay sa kapwa bulag. No? Kaya kapwa silang mahukoy sa apoy ng impyerno. So ngayon hindi pa nila naranasan yan dahil buhay pa sila. Mararanasan nila yan kapag sila'y namatay na. Namatay na. Kasi hinahayaan ng Diyos na bigyan sila pa ng pagkakataon na magbagong buhay. Bigyan pa sila ng pagkakataon na makilala nila ang tunay na Diyos. Kaya hindi pa sila pinarusahan ng Diyos. Huwag lang sila mamatay dyan. Pero kapag namatay sila dyan, tiyak na sila ay pupunta sa apoy ng impyerno. Kaya
Pang-apat, ang panampalataya na tinuturo ng mga totoong lingkod ng Diyos patungkol sa totoong panampalataya sa Diyos na tayo ay manampalataya kay Kristo, na siya ang anak ng Diyos at kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Wala nang ibang tagapagligtas sa mundong ito maliban kay Kristo. Hindi yung Kristong nakikita natin, hindi yan. Kaya sabi ni Kristo, mapalad ang mga naniniwala sa akin bagamat hindi niya ako nakita. Sabagat si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu at sa kanyang muling pagkabuhay, yung kanyang katawang lupa ay dinala niya ito sa langit upang ikay maniniwala sa kanya ay hindi ka maniniwala sa mga iyong nakikita. Sabagat yung Kristong nakikita mo ngayon, yung artista na gumanap bilang Kristo. Pinapapanood mo sa TV, sa mga pelikula. Tao yan, artista yan na gumanap bilang Kristo, na ginuhit ng sculptor at kung wari yan ay si Kristo. Ayaw ni Kristo na maniwala ka dyan sa mga larawang yan. Dahil siya ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Kaya mapalad ang taong naniniwala kay Kristo bagamat hindi niya ito nakita. May nababalikan ako, may nag-ikot-ikot dito ng mga ribulto, tatanggapin nyo raw, so huwag nyo pong tanggapin. No? Sana po huwag nyo pong tanggapin sapagkat bulag ang tagapagturo yan. Hindi lingkod ng Diyos ang tagapagturo niyan. Lingkod ni Satanas ang tagapagturo niyan. Dadaling kayo sa apoy ng impyerno niyan. No? Dadaling kayo sa apoy ng impyerno niyan. Hindi kayo dadaling sa langit niyan. No? Hindi kayo dadaling sa langit niyan. Bilang lingkod ng Diyos, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Dahil ayaw naming mapahama kayo. Dahil dalawang lingkod ng Diyos sa mundo ito. Lingkod ni Satanas at lingkod ng Diyos. Ang lingkod ni Satanas, ikaw ay sumamba sa mga ribulto. Ang mga lingkod ng Diyos, ayaw ng Diyos na maglingkod ka sa mga ribulto. No? Yan ang totoong lingkod ng Diyos. Ang totoong lingkod ng Diyos, nagtuturo ng katotohanan na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas. Siya ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu para sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. So dito makikita natin na pangalawa na sino nga ba ang mga lingkod ni Satanas? Yan, sino nga ba ang mga lingkod sino nga ba ang mahuwad na lingkod ng Diyos na nagtuturo ng maling panampalataya sa Diyos? Yan makikita natin yan. Sino nga ba? Sa Galatians chapter 4 verse 8, ganito sinasabi, nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo ay alipin ng mga Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, itong mga taong ito, kapag nag-ikot ng mga ribulto, nananalangin sa ribulto, ito yung mga taong hindi lingkod ng Diyos sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Nagkukunwari silang kilala nila ang Diyos, pero ang totoo, hindi nila kilala ang Diyos. Sabi ng Biblia, nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyusan. No? Kaya yung mga nag-iikot-ikot dyan sa mga ribulto na tinatanggap, hindi lingkod ng Diyos yan, lingkod ni Satanas yan. No? Kung nagkukunwari lang yan silang lingkod ng Diyos, pero ang totoo sila lingkod ni Satanas. Ganito yung sinasabi, sa Isaiah 44 verse 9 hanggang 10, walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto. Walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyusang kanilang pinahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya lamang. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Walang maidudulot. Mga bulag at hangal ang mga taong ito. No? So, kumbaga sila, bulag sila. Kaya lahat ng naaakay nila bulag. Kaya pag nahulog sila sa apoy ng impyerno, yung tagapag-akay na bulag, yung mga naaakay niya, mahuhulog din sa apoy ng impyerno. Dahil kapwa sila bulag. Kaya yung mga naniniwala rito, kaya kapag yung tagapagturo napunta sa impyerno, punta rin yung naniniwala. Kasi nga kapwa silang mahuhulog. Kaya dito nakikita natin, dito sa Isaiah 44 verse 18 to 19, ang sabi niya, ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan na nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang ribulto ay ginamit sa panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinakain. Hindi malamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy.
sa isang pirasong kahoy. Kahoy yan yung mga rebulto na yan. Kahoy yan, nanininok ng mga eskultor. Ayan mga ano. So sabi niya po rito sa verse 20, ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Kaya hindi siya papayag na rebultong inikot-ikot niya ngayon na hindi Diyos. Yung kanyang binabahay-bahay niya. Nakakala niya, ito yung totoong paglingkod sa Panginoon. Ito yung paglingkod kay Satanas. Yung mga tumatanggap nito ay dinadala niya sa hukay, sa apoy ng impyerno. Kaya kawawa yung mga taong naaakay niya, napapaniwala niya doon sa rebultong hawak niya. Na yun ay Diyos. Na kapag nananalangin ka dyan, hindi po, pupunta ka sa apoy ng impyerno. Ngayon buhay ka pa, hindi mo pa mararamdaman yan dahil buhay ka pa. Pero kapag namatay ka na, lahat po tayo mamamatay, tiyak mararamdaman mo ang parusa ng Diyos. No? Parusa ng Diyos. Pangalawa, ang mga huwad na lingkod ng Diyos na nagtuturo ng maling panampalataya sa Diyos, sila ay sumusuway sa utos ng Diyos. Sumusuway sila sa utos ng Diyos. Ano bang utos ng Diyos? Yung 10 utos. Sabi niya sa 10 utos sa Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 6, ang sabi niya, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig. Huwag sambahin. Huwag upang sambahin. Huwag silang yuyukuran ni sasambahin, sapagat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Pero mo, magmula sa nanay, kapag tinanggap mo mga rebulto na yan, mula sa nanay mo hanggang sa mga anak mo, ay dadalo yung puot ng Diyos. Yung puot ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung mga nagtuturo niyan ay hindi lingkod ng Diyos. Sila ay nagkukunwari. Nagkukunwari, kaya yung mga yung nangunguna dyan, no, sa pag-ikot ng rebulto, yan ay nagkukunwaring lingkod ng Diyos. Ang totoo niyan ay lingkod siya ni Satanas. Dahil yan ay dadaling ka sa apoy ng impyerno. Kaya sa Ezekiel chapter 14 verse 5 hanggang 7, sa pamamagitan ng sagot ko ito, manumbalik sa akin ang mga Israelite ng ito na humaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabihin nga sa bayan Israel na ipinasabi ko, magsisi na kayo at tigilan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagat ako ang tuwirang sasagot sa sinumang Israelita o nakikipamayan sa Israel na sasangguni sa propeta habang siya ay lumalayo sa akin, ay patuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa kanyang kasamaan. Kaya pinatitigil na, huwag kang, ikaw na mga, na, lalo kapag tayo nakakilala na sa Panginoon, ayaw na ng Diyos na magpatuloy ka sa pagsamba sa mga rebulto. Ayaw na ng Diyos na magpatuloy ka dyan sapagkat hanggat buhay ang tao, binibigyan ng Diyos ng pag-asa, pagkakataon na magbago. Dahil sabi ni Biblia, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, hukuman ka lang ng Diyos kapag namatay ka na. Pero hanggat buhay ka, nandun ang grace at biyaya ng Diyos. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na malaman mo ang totoong pananalig at panampalataya sa Diyos. Ngayon, kapag nalaman mo ng totoong pananalig at panampalataya sa Diyos, ay dapat mayroong pagbabago. At sabi niya sa Exodus chapter 20 verse 24, huwag ninyong yuyukuran o sambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ni tularan ang kanilang ginagawa, durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati ang mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Biro mo, pinadudurog na yung mga rebulto na yan dahil ayaw ng Diyos Dahil yan yung dahilan na kung bakit nalalayo tayo sa Diyos. Dalawa kasi ang gustong siya isambahin. Ang Diyos ay gusto ng Diyos na sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan.
Si Satanas naman ay gusto niyang sambahin mo siya sa pamamagitan ng mga ribulto. Sa pamamagitan ng mga larawan. Kaya kapag sumasamba ka dyan sa pamamagitan ng mga larawan o ribulto na yan, sinasamba mo si Satanas. Sinasamba mo ang Diyos. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 15, 14 hanggang 15, kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo sapagkat alam kong kayo'y matatalino, kayo na ang magdesisyon. Sa atin ang desisyon. Kung nalaman mo ng totoo, kung marami ka pang ribulto sa bahay mo, naka-display pa, tanggalin mo yan. Wala na ako. No? Mahawan. At kung mayroong mga mag-alok sa bahay mo na ipapasok ang ribulto na dala-dala nila, iniikot nila, huwag mong tanggapin yan. Sapagkat hindi yan lingkod ng Diyos. Naaraw sila. Sabi ko, No? Hindi yan lingkod ng Diyos, yan ay lingkod ni Satanas. sabi ko, Yan ay, hanggat buhay sila, binibigyan sila ng pagkakataon na magbago. Pero huwag sila abutan ng kamatayan dyan. Dahil kapag naabutan sila ng kamatayan dyan, tiyak impyerno ang abutin nila. Ngayon ganito sinasabi, yung mga ribulto nila, nilalagyan ng sampagitan, nilalagyan ng pagkain. Alam mo kanina sila humahandog? Kay Satanas, ganito sinasabi. 1 Corinthians chapter 10 verse 19 to 20. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba ang Diyos-Diyosan o pagkain nihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo. Hindi sa Diyos. At ayaw ko maging kaisa kayo ng mga demonyo. So sa mga demonyo sila nag-aalay. Yung pagkain na nilagay nila sa mga ribulto, sa demonyo sila nag-aalay. Yung sampagitan na sinasabi nila sa ribulto, kay Satan sila nag-aalay. nasabit na nila eh. No? So doon akala nila sa Diyos sila. Dahil nagpapanggap nga sila na lingkod ng Diyos. Nagkukunwari. Yan eh. Kaya yung mga kawawa yung mga tao na naaakay nila. Napapaniwala nila. Mga tindahan nila. Ng mga ribulto. Napapaniwala nila. Dahil nga ang taong yan ay nagpapanggap na lingkod ng Diyos. Nagkukunwari, akala mo banal, pero ang totoo, hindi sila banal. Mga tindahan. Hindi sila banal. So kaya bilang lingkod ng Diyos ay sinasabi ko ito dahil ayaw kong magbaliwala ang pangangaral namin sa totoong pananalig at panampalataya sa Diyos. No, ayaw ng Diyos na dalawa ang Diyos mo. May Diyos ka na ribulto at may Diyos kang Diyos. Ang sabi ng Biblia, isa lang ang Diyos. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Kung kay sa ribulto ka. Pero kapag nagpatuloy ka sa ribulto, may kapahamakan na mangyayari sa iyo. Apoy ng impyerno. Now, sa apoy ng impyerno. Kaya sabi doon sa 1 John chapter 5 verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit binalalayo tayo sa mga Diyos-Diyosan? Dahil mayroong kapahamakan niyan. Ganito sinasabi sa Pahayag chapter 21 verse 8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga manakikapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling ay ang magiging bahagi nila sa lawa nagliliyab na apo na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Yan ang magbahagi nila. Kaya yung mga nag-iikot-ikot na mga ribulto dyan, pag namatay yan, sabi niya pupunta sila sa pangalawa nilang kamatayan. Siyang sa asupre nagliliyab. Doon ang punta nila. Kaya kawawa yung mga taong mahumaling dyan. No? Kawawa yung mga taong na napapaniwala nila. Kaya minsan yung mga mananampalataya, nakakay pa nila dahil sa ganda ng ribulto. Sa ganda ng kanilang pananalita, nakakala nila totoo. Akala nila totoo. Sa Quiapo, wag niya, ang daming tao nga. Kawawa yung mga taong yan. Kasi, ang sabi ng Biblia, kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. Ibig sabihin, kung paano mapupunta sa apoy ng impyerno ang tagapagturo na yon, ay gandin yung mga taong naniniwala sa kanya, ay mapupunta rin sa apoy ng impyerno. Yung pinatao. Kaya kawawa. At hindi nagsisinungaling ang Biblia. Totoo po yan, na mayroong langit at mayroong impyerno.
At ang pupunta sa impyerno, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at yung mga sinungaling. Bakit sinungaling? Dahil sinasabi nila sila lingkod ng Diyos. Sinasabi nilang sila lingkod ng Diyos, pero sumusuway sila sa utos ng Diyos. Isa lang ang sumusuway sa utos ng Diyos. Sino yun? Si Satanas. Ang sumusuway sa utos ng Diyos. Kaya, yung mga lingkod nito, nakukunwaring lingkod ng Diyos, sumusuway sila sa utos ng Diyos. Na ayaw ng Diyos na magkaroon kayo ng mga larawan o ribulto. No? Ayaw ng Diyos yan. Kaya, ang sabi ng Josue, Josue chapter 24 verse 19 to 24, ngunit sinabi ng Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang paglingkuran, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal. At siya ay mapanibuguing Diyos. Hindi niya palalampasin ang iyong mga pagsuway at pagkakasala kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa, kapuputan niya kayo at parurusahan. Hindi niya panghihinayangan. Lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari iyon, kay Yahweh lamang kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, upo, saksi kami. Sinabi muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Biro mo, sabi ni Josue, itapon nyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan nyo. Bakit? Bakit nyo iniingatan? Kasi mahal ang pagkabili. Mahal. Tapos kung wala kang pira, hulugan pa yun sa Bombay. Hulugan pa yun sa Bombay. Kaya napakahirap at naniniwala ka ng ribultong binili mo ay hindi Diyos. Diyos yan eh. Diyan ka nga nananalangin, diyan ka nga na-pray. Pag wala nga ribulto, hindi ka nagpipray. Bakit? Kasi wala kang Diyos eh. Sabi ng iba, pag wala kang ribulto, wala kang Diyos. Kaya hindi sila nagpipray kapag walang ribulto. Kailangan may ribulto muna, bago sila mag-pray, dahil naniniwala sila kapag mayroong ribulto, nandun ang Diyos. So yan ay maling paniniwala sa Diyos. Yan yung mga taong nagkukunwaring lingkod ng Diyos, pero ang totoo, sila ay mga lingkod ni Satanas. Sila ay mga lingkod ni Satanas. Nagkukunwari sila. Kawawa yung mga taong napapaniwala nila. Kawawa. Kaya sabi nga nila sa akin, Pastor, si nanay, baka tanggapin nila yung mga ribulto na nag-iikot. Hindi No? Hindi ako nag-ano. Sabi ko, sana. Hindi ako nag-ano. Kaya tinapik ko ito para malaman mo na ayaw ng Diyos na tanggapin mo yan. Kita mo naman, wala ko dito. Doon talaga ako sabi ko nito. Yan. So, salamat naman, no? So, doon ay kaya namin itinuturo to. Dahil ayaw naming masayang ang aming pangangaral ng katotohanan bilang lingkod ng Diyos. Sabi ni Pablo, ayaw naming masayang. No? Dati, nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngayon ay kilala na ninyo ang Diyos. Manunumbalik pa ba kayo? Isa lang ang akin noon. Manunumbalik pa ba kayo sa pagsamba sa mga ribulto? Inano ko noon, isa lang na, inano ko yung ninyo lang. Pero wala na iba. Yan, yan ang isuko mo. Pwede mo siya, kung baga sa ano, ang ninyo yan may matayan ay. Habang nakikita mo, i-hypnotize ka niyan. Kung baga sa ano, para hindi siya makawala sa iyo. So sabihin ko sa inay, pag pinakawalan mo yan, doon mo maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Doon mo maranasan yung totoong pananalig at Hindi ko naman pananampalataya. inano yan kasi nandiyan sa gilid lang. Nasa Ngayon, nasa iyo na, kung isusuko mo yan, pwede mo isuko sa akin yan. Nasa mga gilid lang. Kung hindi mo siya panginayangan ay, kung hindi mo siya panginayangan, ang kapalit niyan,
ay buhay na walang Hindi hanggan. ako maninayang. Ang kapalit niya buhay na walang hanggan. Kapag yan ay sinuko mo, kasi baka darating ang araw na sabihin sa'yo ng Diyos, hindi kita nakikilala. Baka darating ang araw, baka sabihin ng Diyos, bakit? Kasi hindi mo pa sinusuko talaga ang buhay mo sa akin. Meron ka pang iniingatan. Yung dati mong pananampalataya. Kasi dati mong pananampalataya yun na eh. May bago ka ng pananampalataya. Anong bagong pananampalataya mo ngayon? Nanampalataya ka sa Diyos, sa Espiritu, at sa katotohanan. Kaya hindi mo na kailangan yan. No? Hindi mo na kailangan yan. Ngayon kung isusuko mo yan, pwede mong ibigay sa akin yan. At ako ang bahala dyan. Marami na akong mga kapatiran natin na isinuko nila yan. Pero tingnan mo naman ka ng buhay. Kumbaga sa ay pinatunayan ng Diyos na ayaw niya kasing sabihin natin, ay, alam naman ng Diyos yan. O alam naman natin, ang Diyos ang panibuguin. Di ba? Di ba, kung may asawa ka, di ba? May magpapaano. No? So matatapos na kami. Tapos na kami, katapat mo rin. Matatapos na kami. Ano na lang, no? Matatapos na. Kumbar lang yun. Matatapos na kami. No? So doon ay kita natin na sa kung ano na mga bagay na yan na kung isusuko natin yan, magkakaroon tayo ng totoong pananalig. Dahil ang sabi ng Diyos, siya ay mapanibuguin. Ayaw niya na magkaroon ng, bagay sa ikaw na, gusto mo bang asawa mo magkaroon ng ibang babae? Di ba ayaw mo? Ganun din ang Diyos. Ayaw niya na magkaroon ka pa ng iba. Gusto niya siya lang. Siya lang. Ngayon kung siya lang, kumbaga sabi ni Josue, kung ngayon ay pinili ninyo ang Diyos, itapon nyo ang yung mga Diyos-Diyosa na iniingatan nyo. At manumpa kayo kay Yahweh. Dahil pinili mo na siya eh. Kumbaga sa ayaw ng Diyos na manibugi siya. Gusto niya siya lang. Ayaw niya na mayroon ka pang ibang pinaglilingkuran. Ayaw niya na. Kaya sana ay maintindihan natin at maunawa natin yung totoong pananalig at panampalataya niya sa Diyos. Meron lamang isang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin siyang kayang buhatin at hindi natin siya napitika. Kaya ang panampalataya ay sa mga bagay na hindi natin makikita. Kaya doon sa mga nanonood sa FB, sa YouTube channel, kung kayo ay meron pa mga rebulto sa bahay nyo na iniingatan nyo, no? At gusto nyo maging totoo ang pananalig at panampalataya nyo sa Panginoon, pwede nyo itapon yan, no? Pwede nyo alisin yan dahil ayaw ng Diyos na magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Panginoon. Kung tayo nga ay nagsisilos, di ba? Nagsisilos tayo kapag yung minamahal natin ay meron pang iba. Di ba? Nagagalit tayo eh. Dahil, bakit hindi ba ako kontento sa'yo? Bakit meron ka pa? Kumbaga sa stick to one ka lang. Ganoon din sa Diyos. Hindi ka ba kontento ang Diyos sa akin? Bakit kailangan pa natin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Bakit kailangan mo yan? Bakit gusto mo pa rin manatili dyan? No? Ang gusto ng Diyos, stick to one ka lang. Dahil kung paano tayo nakakaramdam ng silos, ganun din ang Diyos. Siloso ang Diyos. Siya ay jealousy. No? Kaya, so doon sa mga taong nanood sa YouTube channel, sa mga FB na nanood sa hapong ito, sana po ay kung may mga revolt pa kayo sa bahay nyo, totoong mga Kristiyano na kayo at naniniwala na kayo sa Diyos, itapon niya, sabi ni Josue. Itapon nyo at maglingkod kayo sa totoo at tunay na Diyos. So, salamat sa mga taong nakikinig sa hapong ito kay Nanay at sa lahat na rito. So, at siguro tayo po ay mananalangin sa oras po ito. Ulitin mo natin give thanks with a grateful heart. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pang mga salita namin napakinggan. Ay tinibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso. At naging pagkain ito ng aming espiritu habang kami ay narito sa mundo nito, God. Dalangin ko po, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid nito, God, at sa kabahay nito, Diyos, ay patuloy na dumaloy ang iyong pagpapala, financially, materially, spiritually, Panginoon, at ang kapayapaan sa bahay nito, God, ay manatili at maramdaman nila, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God. At dinideklara ko ngayon, Panginoon, sa lugar nito, ang iyong banal na gawain sa lugar nito, God, ay maramdaman nila, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat sa lahat ng narito na patuloy na nakikinig ng mga salita at dalayan namin kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God, isa man sa amin na iwan ng pahamak, ay God din, O Diyos, uwi kami sa kanyang mga tahanan na puno-puno ng kagalakan, kapayapaan at tagumpay na nagmumula sa iyo, Lord God, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng naitay magsabi na, Amen. Okay? Tapos na po tayo. Yung mga tumataw, pwede nyo sumagot. Okay na po. Yung split na bilog, yung lagyan. Yung lagyan sa gitna. Bilog, yung bilog. Tapos paganda Ay, yung salamat. hindi ka mo. Okay, hindi man sila Pagkilalan kay- nakahabol. Malamig man yung Diyos.